Good day guys, so pag-usapan natin ang idle tsaka spark plug. Let's go! So shoutout pala kay brother Ricardo Borinaga. Maraming salamat bro for your comment and your suggestion para pag-usapan yung idle ng GSX at yung adjustment. And also shoutout din kay Niji Kajin 547. Salamat brother for your comment regarding naman sa spark plug at saka sa mga heat range. Okay, so ang idle guys ng GSX 150 ay kinokontrol ng ECU. Meron ng sinet na RPM ang manufacturer dito, I think nasa around 1,500. At nakokontrol to ng ECU sa pamamagitan ng ISCV or Idle Speed Control Valve. Yun yung mekanismo na nakakabit sa throttle body natin at yun yung gumagalaw-galaw no, sa loob. At siya yung nagre-regulate ng hangin na pumapasok papunta sa air intake na nagbabypass sa throttle plate para ma-regulate yung idle sa 1,500 RPM. So, ang primary way talaga para ma-adjust yung idle ng GSX 150 is through the ECU. So, if you can find a way para ma-access yung software na stock ECU nyo, punta kayo sa mga nagre-remap siguro, pwede nyo pa-adjust yung idle nyo doon. Another option is yung manual adjustment or yung pinipihit. Makikita nyo yun guys, nasa ilalim ng duktungan ng throttle cable or yung kabitan ng throttle cable. Meron pihitan doon sa ilalim na pwede nyong i-adjust para gumalaw yung throttle plate at mataas o mababa nyo yung idle. However, hindi ko marirecommend na gawin nyo yun guys. At kung gusto nyo siyang i-adjust doon, do it at your own risk. So dito nyo yun makikita guys. Nasa loob. Kung nasaan yung throttle cable natin, ayan. Nasa ilalim yan. Nandun sa pinakaloob at mahirap siyang dukutin. Mahirap pakita sa inyo. Kahit na baklasin ko to. At actually kahit baklasin nyo itong buong fairing, hindi rin siya ganun kadali ma-access. Since mahaharangan kayo ng chassis. So there's a reason din guys kung bakit hindi siya ganun ka-accessible, no? Kita nyo naman wala nilagay na access point si Suzuki para mapihit natin yun ng basta-basta lang. Since again, hindi nga siya recommended na galawin. Pero in case na gusto nyo pa rin subukan, baka sakali mabago nyo nga yung adjustment ng idle, no? Sa pamamagitan ng pihitan na yon. Feel free to try it at your own risk, guys. And I would suggest na markahan nyo muna yung tornilyo para magkaroon kayo ng palatandaan kung ano yung original na position niya. Now, since ako guys ay naka-aftermarket ECU na nga, ako ay naka-SARP ECU, I can adjust the idle anytime. So again guys, isa yun sa mga advantage ng naka-programmable ECU kayo. If ever may mga gusto kayong i-adjust kagaya ng idle, napakadali niyang gawin. Connect nyo lang sa either sa cellphone nyo or sa laptop. So yun, in summary guys, ang ways para ma-adjust natin ang idle ng GSX 150 is through accessing the software of the stock ECU. Punta kayo sa mga nagre-remap or yung manual na adjustment, yung pihitan na hindi ko marirecommend pero you can still try. Baka nga mabago yung idle sa inyo. Or yun nga, mag-aftermarket ECU kayo. So ang GSX 150 guys ay hindi kagaya ng mga carb, no? Na napakadaling pihitin ng idle. Or hindi rin siya kagaya ng mga ibang FI na motor na meron pa ring idle adjustment na dinesign para ma-access natin ng ganun-ganun lang at ma-adjust natin ng parang sa carb. Ang primary control ng idle natin guys again ay nasa ECU at kinokontrol niya yung ISCV or yung Idle Speed Control Valve. So, in short, hindi siya dinesign ni Suzuki para kalikutin natin yung idle ng basta-basta lang. Okay, next naman guys is tungkol sa spark plug. Specifically sa heat range na tinatawag. Okay, so yung spark plug heat range guys is yung measurement or yung pag-categorize kung gaano ka-efficient ang isang spark plug when it comes to heat dissipation. How well it absorbs heat at kung gaano siya ka-efficient na mag-transfer ng init mula sa combustion chamber palabas sa cylinder head. Now, this is crucial guys sa makina in order to avoid carbon buildup sa spark plug at sa loob ng combustion chamber. And at the same time, yung thermal efficiency ng makina para makaiwas siya sa pinging, sa pre-ignition na tinatawag at ma-maintain yung ideal na operating temperature. Depende sa klase ng makina. So malalaman nyo guys ang heat range ng spark plug dito sa kanyang code na nakasulat sa box or nakasulat mismo sa ceramic ng spark plug. Halimbawa dito sa NGK guys, ang code niya ay CPR8. So yung first number na makikita natin after ng mga letters na CPR is yung heat range ng spark plug na to. So CPR8 meaning number 8 ang heat range ng NGK spark plug na to. Para naman dito sa UMA, AB8 ang nakalagay naman. So, ganun din. Number 8 ang heat range nitong spark plug na to. Sa UMA, alam ko meron ding AB9. At sa NGK, alam ko meron ding CPR9. So, yung mga spark plug na yun, tinatawag natin na one-step colder na plugs. So, generally speaking,
The lower the number, the hotter the plug is. And the higher the number, the colder the plug is. Sa mga ibang motor, usually ang spark plug nila mga 7, 6 ang kanilang heat range. So hot ang mga spark plug na yon. Para sa atin dito sa GSX 150, ang recommended ng manufacturer is yung 8 na heat range. So it's technically more colder or somewhere in the middle. Pero yun nga, may mga available na mas colder pa na plugs, yung AB9 sa UMA or yung mga CPR9 sa NGK. So ano nga ba ibig sabihin nun, no? Again, na-mention ko na depende sa klase ng makina kung anong heat range ng spark plug ang ilalagay natin or ang ire-recommend ng manufacturer. Halimbawa na lang sa GSX 150 guys, this is a high revving engine, mataas to rumeb at ang peak power nito ay nasa higher range ng RPM. So that would mean na this engine would generate more heat as compared sa ibang makina na hindi ganun kataas rumeb, no? Or tinatawag natin na stroker. They would not require a lot of heat dissipation. Kaya ang ginagamit lang nila is yung mga hotter plugs or yung mas mabababang heat range para ma-maintain yung thermal efficiency sa loob ng makina. Ngayon, kaya naman tayo gumagamit ng higher or colder na plugs para sa GSX 150 or sa mga high revving engines ay since yun nga, mas mataas ang kanilang operating temperature para mas makatulong sa pag-heat dissipate or pag-transfer ng init mula sa combustion chamber palabas sa cylinder head to avoid overheating, pre-ignition, or yung engine knock. However, this doesn't always mean na kapag nagpalit ka ng colder plugs ay mas maganda para sa makina. That is not always the case. Minsan ay magiging masama pa nga yung epekto niya since the colder the plug, the less efficient it is para sa pag-alis ng carbon buildup sa loob ng combustion chamber. Especially kung hindi ka naman madalas na nasa high RPM or kung hindi naman ganun kataas yung gine-generate na heat ng makina mo. Halimbawa na lang ay yung pang-araw-araw na gamit, mga daily use. Hindi natin kailangan gumamit ng colder plug kung yun lang ang application natin para sa motor. Sapat na yung recommended ng manufacturer na heat range. Now, it's gonna be different guys kung ikaw ay kumakarera or sumasali sa mga competition, sa mga racing. Sa ganong situation, kailangan mo talaga ng colder na spark plugs. Kung ang recommended ng manufacturer ay heat range 8, kagaya dito sa GSX 150 natin, I would suggest na gumamit kayo ng 1 step colder nga or yung heat range na nasa 9 or 10. Depende rin sa pag-modify na ginawa mo na sa makina mo, kung tinaas mo yung compression ratio, para makakompensate sa higher engine RPM at sa higher engine temperature. Now at the same time guys, hindi ko rin ma-recommend na magbaba kayo ng heat range or gumamit kayo ng hotter na spark plugs. Lalo-lalo na kung hindi yun ang recommended ng manufacturer. Since it can potentially cause problems kagaya ng, yun nga, pre-ignition, overheating, may mga instances na tumitirik or ayaw umandar ng makina dahil masyado kang hot yung spark plug na nalagay sa kanya. So in summary guys, yung heat range ng mga spark plug natin is highly dependent sa klase ng makina na meron tayo. And I would also highly suggest na you follow yung recommended ng manufacturer. Lalo na kung pang daily lang naman yung motor ninyo. Now, if you really want to try, gusto yung subukan magpalit ng 1 step colder na spark plug, safe naman yun at wala naman magiging masyadong malaking issue. Lalo na kung medyo high revving kayo magpatakbo or lagi kayong nasa high RPM. Ang downside nga lang nun is kung gagamitin nyo siya pang daily, is yung potential na excessive carbon buildup. So again guys, do it at your own risk na lang din kung gusto yung magpalit ng colder plugs. So I guess wala namang masyadong issue doon, no, kung magko-colder plugs kayo. Pero ang iwasan nyo guys is magpalit ng hotter plug as compared sa recommended ng manufacturer. Yun ang medyo delikado guys at mag-cause yun ng knocking or ng pre-ignition nga. So yun lang guys, sana yung nakatulong. Sana yung nasagot ko yung tanong niyo brothers. Shoutout sa inyo. Thank you and God bless. Bye bye.